Ang nakaraan, si Akira ay isang malungkot na binata na nag-iisang nakatira sa kanyang apartment, na nagnanais na siya ay nabubuhay sa impyerno sa telebisyon, dahil ito ay magiging langit pa rin kumpara sa kanyang miserableng buhay opisina. Gayunpaman, mas naging lumala ang mga bagay nang paalis siya sa bahay, dahil nakita niya ang tiket para sa pagparada ng kanyang bisikleta sa maling lugar. Habang naglalakad siya para kumatok sa pinto ng manager para sa multa, napagtanto niyang mahuhuli na siya sa kanyang trabaho. Ngunit, nakita niyang nakabukas ang pintuan, at sa harap ng kanyang mga mata, isang zombie ang kumakain ng isang babae. Dito napag-alaman ni Akira na nabubuhay siya sa isang zombie apocalypse, at hindi na niya kailangang pumasok sa trabaho. Kinabukasan, naglalaro si Akira ng isang video game kung saan pinapatay niya ang mga zombie, dahil sa katotohanan ay hindi niya kayang harapin ang mga bangkay na ito. Ang kaibigan niyang si Kencho ay nagluluto ng masasarap na pagkain para sa kanila, at iyon ang laging gustong gawin ni Akira, ang manatili sa bahay at mag-enjoy sa camping. Samantala, inihahanda ni Kencho ang kanilang pagkain at nang natikman niya ito, napagtanto niya na wala itong katulad sa mundo. Walang alinlangan, si Kencho ay perpekto sa bawat larangan, at ang pagluluto ng masasarap na pagkain ay mas lalo siyang naging magaling. Nang purihin ni Akira ang kanyang nilutong pagkain, pinayuhan niya si Akira tungkol sa kanyang diskarte. Sinabi niya na dapat matutong magluto ang isang tao para makuha niya ang puso ng isang babae, at yun ang kahinaan ni Akira dahil hindi siya nagkaroon ng kasintahan kailanman. Nagalit si Akira sa kanya, at hinamon niya ito na maghanap ng kasintahan ngayon. Ngunit nang tumingin sila sa labas, isang zombie ang umutot at wala silang nakitang magandang babae. Bilang kapalit ng kanyang pakay, binigyan siya ni Kencho ng thumbs up na may kasamang mapanuksong ngiti, at hindi pinapansin ni Akira ang kanyang hamon na magkaroon ng napakarilag na kasintahan. Inilipat ni Akira ang kanyang atensyon sa laro, at tinignan ni Kencho ang mga gustong gawin ni Akira bago siya maging zombie. Nabanggit ni Akira ang 100 mga gawain, ngunit 33 pa lang ang naisulat, kaya't napagpasyahan ni Kencho na bumuo din ng kanyang misyon. Gayunpaman, ayaw ni Akira na matakpan ang kanyang listahan, kaya't siya ay tumanggi na gawin ito. Ngunit, si Kencho ang kaibigan ni Akira na hindi binibigyang pansin ng kanyang mga salita at dinagdagan ang kanyang listahan sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang panaginip. Gusto ni Kencho na maging stand-up comedian, na magiging imposible kung hindi dumating si Akira. Maaari siyang mamatay sa hotel kung hindi siya pinuntahan ni Akira upang iligtas, kaya naman gusto ni Kencho na isama ito sa kanyang listahan. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapasigla sa kanyang loob, at agad silang pumunta sa lungsod upang panuurin ang palabas sa malaking TV screen. Mayroon silang internet, kaya't binuksan ni Kencho ang GPS na nagpapakitang malayo sila sa mga zombie. Dito ay isiniwalat ni Kencho na lagi niyang gustong manood ng mga comedy, kaya naman ito ang kanyang pangarap. Sa pagmumuni-muni sa kanyang mga iniisip, pumasok sa isipan ni Akira ang tanong tungkol sa kanyang panaginip na maging bahagi ng Psycho Company, at hindi siya sigurado tungkol dito at malapit siyang nag-collapse. Gayunpaman, pinakita sa kanya ni Kencho ang realidad sa pamamagitan ng pagtingin sa pagkawasak ng lungsod sa kanyang harapan. Dahil sa pinsala, lumipat sila ng ruta at nakarating sa Showbus Company. Kasabay nito ay napansin nila ang papalapit na tanker, at nataranta si Kencho nang makita niya ang kanyang kamatayan sa kanyang harapan habang malapit na silang bumangga sa isang tanker. Walang paraan upang sila ay makatakas dahil ang bumbero na nag-transform sa isang zombie ay naroon at nasusunog. Gayunpaman, nananatiling kalmado si Akira at tumingin sa paligid upang takasan ang mapanganib na sitwasyong ito. Tumawid sila sa tanker sa pamamagitan ng pagtalon dito at bumangga ang tanker sa fighter zombie, na tumilapon ang ulo at tumama kay Kencho habang lumilikha ito ng pagsabog sa kanilang likuran. Matapos ang pagsabog na muntik ng kumitil sa kanilang buhay, dumaan si Akira sa basement at nagsanhi ito ng pagkatumba na humantong sa isa pang panganib. Sila ay nahaharap sa isa pang problema, dahil mayroong napakaraming mga zombie ang sumalubong sa kanila. Habang sumugod ang mga zombie, nakita ni Akira ang isang mall kung saan nakabukas ang pintuan. Dahil dito ay makakakuha si Akira ng malaking TV screen dahil isa ito sa kanyang pinapangarap. Hinawakan niya ang kamay ni Kencho at tumungo sila sa loob. Nakapasok sila sa tamang oras at isinara nila ang pintuan ng malakas, na pumutol sa kamay ng mga zombie. Ang dalawa ay nakahinga ng malalim dahil sila ay ligtas at maayos, ngunit sila ay nabigla nang makita nila ang 3 chicks at isang ginoo na natatakot na mamatay. Natutuwa si Kencho na makilala sila, ngunit nagtanong si Rika tungkol sa kung ano ang nakakatuwa. Ang isa sa kanila na si Maki ay bumagsak ang kanyang mga tuhod at nagsimulang magluksa, dahil ayaw niyang mamatay sa kamay ng mga zombie. Matapos lapitan ni Kencho ang dalaga, napagtanto niya na nasa tindahan sila na mayroong sapat na pagkain upang mabuhay, at hindi sila dapat magpanik.
Sa pag-iisip tungkol sa kanyang punto, nagpasya silang uminom ng beer upang mabago ang kanilang kalooban. Si Rika ang naunang uminom kasama ang ibang mga babae, at inalok din niya na uminom ang dalawa. Kumuha sila ng ilang merienda na nagsimulang kumain at nagpakilala. Samantala, patuloy na natatakot ang Ginoo at sa tingin niya ay katapusan na ng lahat. Hindi siya nakikipagsalamuha sa iba, at sinusubukan niyang takutin ang mga ito sa kanyang nakakatakot na mukha. Gayunpaman, siya ay hindi pinansin at ang mga babae ay nagpahayag na sila ay mga flight attendants at na-stalk sila doon. Nang marinig ito, ang dalawa ay parehong nabigla dahil natupad ang isa sa pinakamahalagang hiling ni Akira. Pangarap niyang maghapunan at uminom ng alak, kasama ang mga flight attendants habang nagsasaya. Sa kabilang banda, napapalibutan sila ng mga zombie na gustong makapasok sa loob kahit anong mangyari. Naaasar si Rika dahil sa ingay nito at gusto niya ng tahimik. Sa sandaling iyon, naubos ang kanyang inumin at tumayo siya upang kumuha ng isa pa. Samantala, iniisip ni Akira na maswerte siya na natupad ang kanyang pangarap, at ayaw niyang sayangin ito kaya't sinubukan niyang makipag-usap sa dalaga. Ngunit, ang problema ay kung aling paksa ang dapat niyang pag-usapan sa gitna ng masamang sitwasyong ito. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanyang tapang, umupo siya kasama si Yukari at tinanong kung mayroon na siyang kasintahan. Sa tingin ni Yukari ay hindi pa ito ang tamang oras para pag-usapan ng tungkol rito at nahihiya si Akira sa kanyang sarili, dahil hindi siya gwapo at hindi rin siya tulad ni Kencho na may mabulaklak na pananalita. Sa kanyang paglingon ay napatingin siya kay Kencho na nakipag-physical contact kay Maki. Ngumiti sa kanya si Kencho upang palakasin ang kanyang loob, dahil nangako siya na manligaw sa isang babae ngunit hindi pa rin siya nagtagumpay. Dahil sa pinakitang suporta ni Kencho, sinabi ni Akira sa lahat na pinapahirapan siya ng kumpanya at hindi niya hahayaang madaig siya ng sitwasyong ito. Pagkatapos, inubos ni Akira ang inumin sa isang hininga at humanga si Rika sa kanya. Sa kasamaang palad, sinimulan ni Kencho ang pagpapatawa sa pamamagitan ng paghubad ng kanyang mga damit. Kalaunan, nagsusuka si Akira sa loob ng CR habang iniisip ang mabilis na relasyon ni Kencho at Maki. Sa sandaling iyon, dumating si Yukari at nag-aalala sa kanyang kalusugan. Hinawakan niya ang likod nito at tumalbog ang puso ni Akira sa pag-aalaga ng isang magandang babae, at sa tingin niya ay may pagkakataon siya na makipag-date kay Yukari. Bukod dito, ang kanyang kaibigan na si Kencho at Maki ay naghahanap ng isang kama upang magtalik, habang kasama ni Rika ang isang Ginoo na sugatan at nag-transform sa isang zombie. Si Rika ay galit sa kanyang trabaho dahil ang kanilang sahod ay walang pagbabago, at ang tanging nakuha niya lamang ay sakit sa kanyang likod dahil siya ay nakatayo ng buong araw. Ang kanyang trabaho ang naging dahilan kung bakit single pa rin siya hanggang ngayon. Habang si Rika ay nagmumuni-muni, may biglang humawak sa kanyang mga binti at pinagsasamantalahan siya ng isang zombie. Ngunit, hindi niya pinahihintulutan ito at hiniling sa isang zombie na tumabi. Gayunpaman, nang ipakita ng zombie ang kanyang mukha, isang sigaw ang maririnig mula sa malayo. Nang marinig ni Kencho na may sumisigaw ay agad itong tumayo, ngunit gusto ni Maki ng isa pang round. Hiniling sa kanya ni Maki na huwag itong pansinin at mag-concentrate sa kanya, ngunit alam ni Kencho na hindi pa ito ang tamang oras para doon. Sa kabilang banda, inaalagaan pa rin siya ni Yukari at pinapakalma si Akira. Nagtataka si Akira kung bakit si Yukari ay nag-aalala sa kanya dahil hindi niya naman ito kakilala. Ngunit, sinabi ni Yukari na hinabol niya siya at nakita niya si Akira na nagsusuka. Si Akira ay natutuwa dahil napagtanto niya na gusto siya nito, ngunit nadurog ang kanyang puso ng ibunyag ni Yukari na may nobyo na siya. Umaasa si Yukari na buhay pa ang kanyang nobyo at magkikita pa sila sa hinaharap. Gayunpaman, binibigyan niya si Akira ng kaligayahan sa kanyang buong buhay sa loob lamang ng isang segundo, at napagtanto ni Akira kung gaano siya kabuting tao. Kalaunan, lumapit si Kencho upang tingnan si Rika, na malapit na niyang yakapin sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang ng kanyang pag-aalala. Ngunit, nang lumitaw ang kanyang mukha sa liwanag, napansin ni Kencho na sinusubukan nitong kainin ang bote ng beer na nabasag sa kanyang bibig. Agad itong tumakbo patungo sa kanila at nagawang ilagan ni Kencho, ngunit hindi nakagalaw si Maki at siya ang naging biktima nito. Gayunpaman, ang kanyang susunod na biktima ay si Kencho at muli niya itong sinugod, ngunit hinampas siya nito ng napakalaking bagay. Bumagsak ang zombie at kinabahan si Kencho dahil sa pag-aakalang napatay niya si Rika. Ngayon, iniisip ni Kencho ang kasama nilang Ginoo kung nasaan ito. Samantala, sina Yukari at Akira ay nakaupo sa hagdan at ibinabahagi ni Yukari ang kanyang nakakapagod na trabaho. Pangarap niyang maging air hostess at sa wakas ay nakuha siya at nagsilbi bilang flight attendant. Ngunit, ang trabahong ito ay nakakapagod sa pag-iisip at ito ay nagiging mas malala. Kapag tinawag silang air waitress ng isang matandang lalaki sa tuwing nahuhuli sila sa eroplano, para sa kanya ay nakakadurog ng puso ang mga salitang ito.
Upang maaliw siya, ibinahagi ni Akira ang kanyang pakikibaka sa pagiging isang empleyado ng isang kaakit-akit na kumpanya. Ngunit nang magsawa siya rito, napagtanto niya na hindi ito ang kanyang pangarap na trabaho, dahil masakit sa ulo at ngayon ay malaya na siya. Pinayuhan niya si Yukari na ipagpatuloy ang kanyang pangarap bilang isang flight attendant, at wala siyang pakialam sa isang basura na matandang lalaki. Ang kanyang mga salita ay nagpapalakas ng kanyang loob, ngunit sa sandaling iyon, ang ginoo na naging isang zombie ay inatake si Yukari. Pagkatapos silang salakayin ay tinulak ni Akira ang zombie at sinuntok niya ito, ngunit huli na ang lahat, nakagat na ng zombie ang balikat ni Yukari. Sa loob ng ilang segundo ay magiging isang zombie si Yukari, kaya't sinabi niya kay Akira na tumakas sa pamamagitan ng pagtapik sa likod nito. Gayunpaman, ibinahagi din niya ang isang insidente kung saan siya ay natatakot sa kanyang unang araw sa trabaho. Ngunit, ang flight attendants ay patuloy sa pagsasalita at pinalakas ang kanyang loob, kaya't gusto ni Akira na maging katulad niya at maglingkod sa bayan. Samantala, malapit na silang maabot ng zombie, kaya't tinulak niya si Akira at siya ang inatake nito. Naluluhang tumakbo si Akira at naabutan niya si Kencho na nakakuha ng malaking TV screen. Nang makita niya ito, natutuwa si Akira at agad silang umalis sakay ang kanilang motorsiklo. Pagkarating sa kanilang apartment, si Kencho ay muling abala sa pagluluto, at si Akira naman ay nagsimula ng maglaro gamit ang isang malaking TV screen. Samantala, biglang naaalala ni Akira si Yukari, na sobrang hilig sa kanyang mga pangarap noong bata pa. Gayunpaman, nagpasya si Akira na alamin ang kanyang pangarap at isulat ito sa kanyang listahan. Dito na nagtatapos, maraming salamat sa panunood hanggang dulo, mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito.